Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Mapala sa mga sumasakay ng pedicab para hindi mabiktima bago sumakay, magtanong muna. Pananamantala ng mga pedicab driver na ito, nabuko. Mga ka-KP, mga kasangbahay, ang jeepney ride, 7 pesos lang ang singil. Pero ito mga walang pusong pedicab driver sa Maynila, kung maningil sa kanilang pasahero, hindi lang doble, abay, times 10 pa. Partida pang hindi sila bumibili ng gasolina, ha? Eto po, panoorin nyo. Mahal na singilan ng mga pedicab driver sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Yan po ang reklamong ipinost ng isang concerned citizen na nag-viral sa social media. Ayon sa kanyang post, sinisingil sila ng tsuper ng pedicab ng 60 pesos kada isang pasahero. Naku ha, ang mahal. Mula Quirino Avenue yan hanggang sa Commission on Filipino Overseas na hindi naman kalayuan sa lugar. Pero ayon sa proper regulation ng Manila City Hall, matagal na nilang ipinagbawal ang pagbiyahe ng mga pedicab at kuliglig sa Kalakhang, Maynila. At ang penalty kapag ikaw po ay nahuli, aabot sa 1,000 at 500,000 piso. Nako, ito Alex, sinilip ng KP team ang sumbong na yan at ito po ang aming nalaman. Kailangan magtanong kayo. Bakit? Kasi nga dyan, 150 kilo daw eh. Marami daw yung tanong. Kasamang panuloko niyan. Eh bakit yung iba dyan mas mahal pala maningil? Hindi ako magtanong. Diba minsan... Sa kabilang, sa may ano, singilan doon, 80. Saan? Doon sa may lapi, sa may antox dati. Pag doon ka sumakay, 80 singil. Oo. 80 isa. Tapos pagbaha, doble. 160. Oo. May nakaraan taon pa doon, may tinaga sila, 700. Hanggang dyan? Mga taga-Cavite, oo. Para sa Kilos Prontong Aksyon, nasa linya po si Daniel Alcoreza, OIC Chief ng MTPB. Magandang gabi po, Ginoong Alcoreza. Sir, ma'am, good evening po at sa mga nakikinig po. Good evening po, si Nika Cleofe Aliharo ito, sa ngalan po ni Bitag Ben Tulfo, kasama ko po si Alex Santos ngayong gabi. Mr. Alcoreza, tila yata napakamahal, times 10 po ang sinisingil nito mga pedicab driver. Ano pong maaari po nating gawing aksyon para hindi na nila gawin ito sa kanilang mga kawawang pasahero? Ma'am, saan pong eksaktong lugar po yan? Para po mapababa po natin yung mga operatives natin. Okay. At ano po yan? Quirino area. Quirino area, no? Sa may Quirino Avenue po, Sir Alcoreza. Quirino po, opo. Quirino. Pwede po bang malaman kung ano pong barangay, ma'am, para po Naku, dapat ma-operate alam po mo agad niyo, sir. namin? Oh, Yes, nako. sir. Alamin po natin, no, mula po sa ating KP staff, ang Oo. particular pong mga lugar kung nasaan po talaga bumabagtas po itong mga pedicab drivers. Opo, ma'am. Marami po kami na-receive na report na ganyan. Pero Ginoong Alcoreza, ano ba hong patakaran? Dahil ang alam ko, ang mga tricycle ho ay under ho to sa local government. Meron ba ho kayong parang tinatawag na taripa o matrix Sir. na lamang ho? Sir, meron po dun sa tricycle. Oho. Ang pagkakaintindi ko po, yan po yata yung mga padjak. Doon po sa padjak, wala pong fair Ayun. pa. Opo. Pero, kailangan naman po, syempre, justifiable lang po. Eh, alam naman po natin, pagka nag-take advantage po talaga sila, dapat po talaga natin silang i-reprimand o kaya po i-penalize po natin. Kaya, mahaba po kasi yung Quirino, sir. Oho. Kung malaman ko na po, kasi marami pong mga padjak po doon. May mga ano po sila, mga terminal po sila. Oh. Sana po malaman ko po yung eksakto para po mapatawag ko po yung presidente, ma-reprimand po natin, mabalaan po natin na hindi po pwede na... Matagal na kasi hong ano, no? Matagal na ho ninyong pinapatupad na wala ho talagang dapat na pedicab at the same time yung kuliglig dyan ho sa inyong lugar, no? Opo, sir. Pero bumabalik sila eh. Parang ningas kugon yata ho ang kanino pong ginagawa hong aksyon para linisin pong kalsada ho. Sir, hindi naman po, sir. Kaso lang minsan po, pagka katulad po noon, nakikiusap po sila kay Mayor. Ang sinabi po namin, sir, ganito. Alam niyo po, yung Quirino po, ano po siya, national road po siya. Talaga po dapat hindi po siya Bawal nagtatraverse dapat, yan. oho. Okay, so
Yes, Pero, sir. Sige, continue po. Ma'am? Sorry. Mm-mm. Alam niyo po, kailangan po napakahirap pong balansin nung sasabihin po ng mga pedicab drivers na kaysa magnakaw sila, magkatrabaho na lang silang ganyan. Pero at the same time, pag nakaka-permission po sila, dapat po pumapasok po ang gobyerno eh. Alam niyo po, may political will naman po si Mayor Erap na basta pamantayan po namin, sir. Greatest good for the Yes. greatest number. So, Sir Alcoreza, off-camera, maaari po namin sa inyong ibigay po yung specific details na hinihingi po ninyo. Pero mula po sa inyo pong opisina, ano pong maaari nyo pong gawing aksyon? Ma'am, pwede po namin kumpiskahin po yung pedicab, ma'am. At hindi na po isa uli. Pagka na-prove po natin na talagang talamak na ginagawa po nila yan. Meron po talagang mga ganyan, ma'am. Meron po mga pasaway na pedicab drivers talaga na nabibiktima po ng riding public natin. Okay, Meron po talaga, ma'am, hindi ko po Yes, sir. Maraming salamat po, Ginoong Daniel Alcoreza. Kilos po. prontong aaksyonan po ninyo yan at tututukan po namin yan. Maraming salamat po. Ayun, Po, oo. antayin ko po, ma'am, yung tawag niyo po. Para Okay. po, Thank you. po. Thank you. At si Mayor Erap, ayaw ho niya ng mga ganon.